Pagdating ni Swallow sa teleportation hub, sinalubong siya ng isang babae. Sir Swallow, mukhang huli ka na. Paglingon niya, tumambad sa kanya ang napakaraming bangkay sa harapan ng gusali. Nagpatuloy ito, tingnan mo. Tinupad ko ang pangako ko. Magaling nitong naprotektahan ang teleportation hub. Sa tingin niya, sapat na iyon upang masabing bayad na ang utang. Tumango si Swallow. Oo, sapat na. Mabuti ang trabaho mo. Salamat. Tiningnan niya ang hub. Tingnan natin, ganito ba ito gamitin? Nakasaad ang mga coordinate patungong Harston. Kung i-infuse niya ang kanyang mana. Boom! Biglang sumabog ang teleportation hub. Napaisip siya, hindi kinaya ng hub ang mana ko. Bagamat kumpiyansa siya sa kanyang polymorph, mukhang hindi ito sapat upang mapigilan ang pagsabog. Pero, paano kung gamitin niya ang suppression function ng mana ni Dea? Kung gagamitin niya iyon, mas ligtas siyang makakagamit ng teleportation magic. Pero para magawa iyon, kailangan niyang alisin ang kanyang polymorph. Ibig sabihin, ibubunyag niya ang kanyang tunay na anyo sa lahat ng buhay na nilalang sa paligid. Sok, bahala na. Sinira na niya ang teleportation hub, wala nang balikan. Masyado nang huli para matapos ito ng maayos. Inalis niya ang mana stone ni Dea at pinadurog ang buong gusali. Sa pagbalik niya sa kanyang orihinal na anyo, inisip niya ang susunod na hakbang. Ang mga coordinate, Harston Magic Tower Wing. Nagbago ang eksena patungo sa Harston Magic Tower. Isang kinatawan ng tower ang lumapit at bumati. Maligayang pagdating sa Magic Tower Wing. Ang iyong pagkakakilanlan at angkan ay maaaring kumpirmahin sa pamamagitan ng simpleng proseso ng verification. Tumango si Rene at nagtanong, maaari ba akong gumamit ng transfer magic dito? Umiling ang kinatawan. Hindi, may resistor ang aming magic tower na bumabalot sa buong gusali. Hindi ka makakapasok ng hindi dumaan sa verification. Napangisi si Rene. Kung ganun, mukhang hindi mo maiiwasan ang kamatayan. Sa isang iglap, pinatay niya ang kinatawan. Sa isip niya, nang unang dumating siya rito, may isang bagay siyang naisip. Ang mga magic tower ng tao, parang mga dungeon. At sigurado siya rito, ang mga magic tower ay dungeon lang, ngunit ang mga halimaw nito ay mahihinang tao. Nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Pinatay niya ang lahat ng mahahanap niya sa unang palapag. Tanging ang tuktok na palapag ng toring iyon ang natitira. Maya-maya, isang boses ang narinig niya. Oh my, naghanda ako ng husto. Sino kaya ang kalaban ko? Isang figure ang lumitaw, si Amor. Baka naman yung batang noble na nakita ko dati. Ibig sabihin, hindi ka tao. Tumitig si Rene sa kanya sabay sabing. Nasaan ang beheading fang? Napangiti si Amor. Pag-aari ko na yon. Wala nang silbi na sabihin ko pa sa'yo kung nasaan ito. Ngunit may isang bagay siyang ikinagulat. Sabihin mo, paano ka pa rin buhay? Kinuha ni Rene ang kanyang armas, handa nang umatake. Ngunit bago siya makagalaw, napansin ni Amar ang hawak niyang sandata. Oh my, may daladala kang sandatang hindi bagay sa cute mong mukha. Napangisi si Amar habang bumuo ng magic shield. Sa tingin mo ba magagawa mong labanan ang isang Magic Tower Guild Master gamit lang yang espada? Ano ang binabalak mo sa sandatang walang kahit anong enchantment? Bago pa niya matapos ang pang-iinsulto. Crack! Sa isang iglap, nabasag ang kanyang shield. Nagimbal si Amar. Ano? Ang depensa ko, sa isang atake lang. Tiningnan niya ang babae, isang halimaw. Gaano kalakas ang nilalang na to? Ngunit hindi pa tapos si Amar. Kung ganito kalakas ang kalaban ko, hindi ko dapat tipirin ang magic ko. Nasa ibabaw ako ng isang spring of mana. Kung gagamitin ko ang lahat ng dumadaloy na mana sa lugar na to, mananalo ako. Muling sumigaw si Rene. Nasaan ang beheading fang? Napangisi si Amar. Sayang, wala na rito ang beheading fang. Matagal ko na yung ipina-auction. Habang sinasabi niya ito, bigla siyang naglabas ng isang magic domain. Mukhang malakas ka, kaya gagamitin ko na ang lahat mula sa simula. Magic Realm, activate. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng napakaraming spells. Lance of Linus, Divide Chase, Accelerate, Depravity of Holy Light. Subukan mong lampasan ito. Boom! Isang malakas na pagsabog ang lumaganap sa paligid. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, napangiti si Amar. Sa harapan niya, nakita niyang nakaluhod si Rene, tusok-tusok ng napakaraming magic blades. Duguan ito. Cool. Napatawa si Amar. Ito ang nangyayari kapag ang isang halimaw ay nagkunwaring tao. Sa isip niya, top-class magic ito.
Kahit ang mga dungeon boss, hindi ito kayang tiisin. Walang paraan para mabuhay siya mula rito. Pero, naputol ang kanyang dalawang kamay. Napasigaw si Amar sa sakit. Napasubsob siya sa sahig, nanginginig sa sakit. Bakit nangyari ito? Lumapit si Rene. Ang ginawa ko lang, ay putulin ang mga kamay mo. Huwag kang OA, tao. Habang gumugulong si Amar sa sahig, desperado itong nagsumamo. Please, ayokong mamatay. Gusto kong mabuhay. Ngunit sa mga mata ni Rene. Tapos na, wala na siyang bakas sa mundong ito. Ngayon, ano na ang susunod kong gagawin? Pagod na siya. Kung maihiga lang siya ngayon at ipipikit ang kanyang mga mata, ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, isang tinig ang narinig niya. Leader, dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang lalaking may berdeng buhok, si Haim. Nagmamadali itong lumapit sa kanya, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Leader, anong nangyari? Magpakatatag ka. Hinawakan siya nito sa balikat, ngunit mahina siyang tumugon. Haim, tama ba? Oo, kaya huwag kang sumuko. Ngunit bago pa ito makapagsalita ng husto, mahina niyang bulong. Masakit, bilis, hindi, patayin mo siya. Nagulat si Haim. Agad itong lumingon sa direksyon ng kanyang tinutukoy. Si Rene, duguan, halos hindi na makatayo. Leader, kalma ka lang. Nawalan ka na ng sobrang daming dugo. Ngunit tinanong nito, nakikita mo ba ito? Pilit niyang iminulat ang mga mata. Ano yon? Hindi ko makita ng maayos. Napangisi si Haim. Oh my, hindi mo nakikita. Ito ay isang mataas na ranggong mana stone. May kapangyarihan itong teleportation magic, isang paraan para makatakas ka rito. Pero kulang ako sa mana upang paganahin ito. Ikaw na ang baalang gumamit ng sarili mong mana. Pagkarinig niya nito, nanlaki ang mga mata ni Rene. Ito ang parehong bagay sa Love Stone. Paano niya nakalimutan ang nakakasuklam na pakiramdam na iyon? Salamat, sabi ni Haim, nakangiti. Ngayon, mabubuhay ako. Ngunit sa sandaling pinalabas niya ang kanyang mana sa bato. Napasigaw siya sa sakit. Mula sa di kalayuan, malamig na tumingin si Haim. Napakarami mong naging kaaway. Gaano ba ito kasama para hanapin ka mismo ni Rene para sa paghihiganti? Pati sa sarili mong pamilya, ang Gromads. Gaano sila kasigurado na oras na magpakita ka ng kahit anong kaina-hinalang kilos? Dapat ka nang alisin. Tumingin ito kay Rene, saka ngumiti. Tama ba ako? Dapat lang akong magpasalamat sa iyo, Rene. Ginawa mo ang trabaho ko para sa akin. Ngunit sa puntong ito, malamang ako na naman ang susunod mong target. Hindi ba? Kaya ito ang aking sigurong oras upang makatakas. Humakbang ito palayo. Column na. Hindi na mamakita ang kanyang kanang mata. Halos hindi na niya maigalaw ang katawan niya. Ngunit sapat na. Ito, nakakahiya. Magbabayad siya dito. Buburahin niya ang lahat ng bakas ng kanyang sarili, magpakailanman. Sa huling sandali, malakas siyang sumigaw. Huwag mong subukang tabunan ang amoy ni Lord Swallow gamit ang marurumi mong kamay. Kahit pamamatay ako, lumundag siya patungo sa kanyang kalaban, itinarak ang kanyang espada sa mata nito. Sa ganti, pinukol siya nito ng lakas. Sa kanyang isip, isang tanong ang bumalot. Kung malaman niyang namatay ako, malulungkot kaya si Lord Swallow? Bigla ang liwanag. Isang malakas na enerhiya ang bumalot sa buong paligid. Ang susunod na nangyari, bumagsak ang buong Magic Tower. At sa gitna nito, lumitaw si Lord Swallow. Rene, lumapit siya. Ayos ka lang ba? Sa unang pagkakataon, parang bumalik siya sa isang panaginip. Noong una siyang sinagip, parehong-pareho sa sitwasyon ngayon. Lupaypay ang katawan niya, walang saysay ang buhay niya. Ngunit sa harap niya, si Lord Swallow. Tinitigan niya ito, nagtataka. Bakit, nandito ka? Pagkatapos nilang lumapag, binitiwan siya nito. Dahan-dahan siyang umalis mula sa mga bisig nito at umupo sa lupa. Diyan ka lang, hintayin mo ako. Nanginginig siyang tumingin. Totoo ba ito? O isang ilusyon? Ngunit nang humarap si Lord Swallow kay Amar, napagtanto niya ang sagot. Si Amar, kinakain ng kanyang sariling sumpa. Nilapitan siya ni Lord Swallow at malamig na nagtanong. Paano mo nagawang gawin yun? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung sino ang kinalaban mo. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Lord Swallow. Sa bilis na hindi moari, hinataw nito si Amar ng isang suntok. Hindi mo alam ang lugar mo. Naglabas ito ng maraming demonic spears at itinusok sa katawan ni Amar. Nangingisay ito, lumuluhas sa sakit. Ngunit sa desperasyon, pilit nitong nilamon si Lord Swallow. Pumulupot ito sa kanyang braso, sinusubukang higupin ang kanyang lakas.
Ngunit galit itong hinawakan at itinapon sa lupa, malakas na yumanig ang paligid. Pakiramdam ko madudumihan ako sayo. Sumambulat ang dugo ni Amar, ngunit agad itong gumaling. At muli, sinubukan nitong balutin ang kanyang kamay. Bumantong hininga si Lord Swallow. Sak! Ang kulit mo! Muli niya itong ipinukol sa lupa, pinalakas ang suntok. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may napansin siya. Bakit paulit-ulit siyang gumagaling? Pinagmasdan niya ito. Ang kanyang pinagmumulan ng lakas. Ang Magic Tower mismo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang solusyon. Sa kabila ng patuloy na pagbawi ni Amar, nanatili lamang siyang nakatayo. Kung ganun, mas madali ito. At sa isang iglap, binalik niya ang kanyang orihinal na anyo. At kinain siya ng buo. Walang bakas na natira, ngunit pagkapikit ng kanyang mga mata, yuck! Ang sama ng lasa niya. Paglingon niya, nakita niya si Rene. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa likod nito. Tahimik. Bumantong hininga siya. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Pero ngayong nandito na tayo, biglang nawala lahat sa isip ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sinulat ko na lang sana yon. Bahagya siyang napatawa. Oo nga pala. May nakasalubong akong berdeng buhok na tao papunta rito. Pinatay ko siya pero wala namang magiging problema, hindi ba? Ngunit hindi tumugon si Rene. Nagpatuloy si Lord Swallow, mas mahina ang tinig. Rene, patawad sa nagawa ko nung nakalipas na araw. Mahinang boses ang narinig sa loob ng isang madilim na lugar. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Lord Swallow. Si Rene, bahagya siyang yumuko, hindi makatingin sa lalaki na sa likodan niya. Ang totoo, ako ang walang karapatang humarap sa'yo. Matagal siyang nanatili sa ganoong posisyon, ngunit sa halip na galit o panunumbat, isang malambot na tinig ang sumagot. Ngunit ang core ng Ancient ay nangangailangan ng isang tagapagbantay. At ang pangalan ng tagapagbantay na iyon ay Rene. Rene, kailangan kita. Napahinto si Rene. Dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi mo ba ako kinamumuhiin? Tanong niya. Tinitigan lang siya ni Lord Swallow bago tumugon. Hindi kita kinasusuklaman. Nag-aalangan siyang muling magtanong. Kung ganun, hindi mo rin ako kinamumuhiin. Muli, hindi nag-atubiling sumagot si Lord Swallow. Hindi kita kinamumuhiin, Rene. Tumayo si Swallow, tila may naalala. Oh, tama nga pala. Hinugot ni Swallow ang isang bagay at iniabot kay Rene. Ito, iniwan mo ito noon. Nang makita ni Rene ang iniaabot, agad nanlaki ang mga mata niya. Ang bahedong Fong, dahan-dahan niya itong kinuha, nanginginig ang mga kamay. Isang saglit pa, mahigpit niya itong niyakap. At saka siya tuluyang bumagsak. Umiiyak, sisinghot-singhot, mahina niyang binulong. Natakot akong iwan mo ako. Natakot akong kapuutan mo ako. Tahimik lang siyang pinanood ni Lord Swallow bago mahinang ngumiti. Lumapit siya, dahan-dahang itinapat ang kamay sa kanyang ulo. Hindi kita iiwan. Hindi rin kita kinamumuhiin. Tara na, Rene, bumalik tayo sa core of the ancient. Unti-unting bumalik sa kanyang isip ang isang lumang alaala. Ang unang beses na dinala siya ni Lord Swallow sa core of the ancient. Noon, sa unang pagkikita nila, isang sigaw ang pumuno sa silid. Homunculus, si Lord Swallow, tinitigan niya ang batang babae sa kanyang harapan. Nakilala ko siya nung sunog sa grape niya. At ngayon, muli ko siyang nakita sa isang laboratorio. Huminga siya ng malalim. Mukhang kapalaran na ito, kaya isasama ko siya. Nagtanong si Patrick, ang kanyang tauhan. Ibig sabihin, ang maliit na katawan na yan ay naglalaman ng lahat ng kaalaman tungkol sa mga homunculus. Napatingin si Patrick kay Rene at napaisip. Sa kabila ng nagngangalit na itim na enerhiya sa paligid, ang tinaguriang Lair of Demons, walang bakas ng takot sa mukha nito. Ibig sabihin, may lakas ng loob siyang harapin ang kahit ano. Napailing si Patrick. Boss, anong gagawin mo sa batang to? Saglit na nag-isip si Lord Swallow. Pabubuhayin ko siya rito. May talento siya, kaya tuturuan muna natin siyang lumaban. At kung hindi gumana ang pagtuturo, bahagya siyang ngumiti. Hayaan na lang natin siyang mamuhay ng payapa. May karanasan naman siya bilang isang kasambahay, di ba? Pwede natin siyang utusan na magluto o kung ano. Nagulat si Patrick sa sinabi ni Swallow. Boss, seryoso ka ba? Itinuro siya ni Lord Swallow. Ikaw ang magtuturo sa kanya. Kaya wag kang mag-inarte. Wala ka namang ginagawa. Napabuntong hininga si Patrick. Homunculus siya, kaya siguradong pambihira ang kanyang pisikal na kakayahan. At malamang may natitirang puot pa rin siya sa mga tao.
Bahagya siyang tumingin kay Lord Swallow. Boss, ano ba talaga ang pangalan ng batang to? Saglit na nag-isip si Lord Swallow. Narinig ko na yun dati. Tumingin siya kay Rene. Sa unang pagkakataon, mahina itong nagsalita. Lelo, nagtaas ng kilay si Patrick. Yun lang, wala nang iba. Humajijek si Lord Swallow. Kailangan pa ba? Bahagyang ngumiti si Patrick. Boss, master ka niya ngayon. Bakit hindi mo siya bigyan ng bagong pangalan? Nag-isip saglit si Lord Swallow. At saka ngumiti. Rene Lelo. Napangiti si Patrick. Maganda yan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, napansin niyang nakapikit na si Lord Swallow. Boss, natutulog ka na naman. Napailing si Patrick. Hay nako. Sige, Rene, magsimula tayo sa unang aralin mo. Matutong ngumiti, balik sa kasalukuyan. Tumingin si Patrick kay Lord Swallow. Boss, ngumingiti ka pa talaga sa sitwasyong to. Ano bang ginawa mo sa Harston? Bakit yumanig ang lupa na parang nagwala ka sa gitna ng bayan? Tumingin lang si Lord Swallow sa kanya. Alam mo naman na laging may exception sa buhay ng isang halimaw. At ito, isa sa mga kwentong iyon. Patrick napaisip. Wait, tumingin siya sa isang batang babae sa tabi ni Lord Swallow. Boss, did you just kidnap a child? Napangisi si Lord Swallow. Tingin mo ba mag-aaksaya ako ng oras sa ganoong abala? Patrick nagtaas ng kilay. Sige, kung ganon, nasaan si Rene? At bakit bata ang kasama mo imbes na siya? Saglit na natahimik si Lord Swallow. Bago ito tumingin sa kawalan. Nakita ko siya sa isang nayon ng mga tao. Nanlaki ang mata ni Patrick. Ibig sabihin, nakita mo siya. Nasugatan ba siya? Bahagyang ibinaba ni Lord Swallow ang tingin niya. Mukhang pagod siya, parang may pumipigil at naglilimite sa buhay niya. Si Patrick ay napailing. Kung tinanggihan ka lang naman, sabihin mo na lang ng diretsyo. Bakit kailangan pang pagandahin ang mga salita? Napangiti si Swallow. Kaya simula ngayon, ikaw na ang magsusuot ng damit kasambahay at mag-aasikaso ng piitan. Bagay sa'yo, napatigil si Patrick. Boss, lagi akong may nakahandang resignation letter, tandaan mo yan. Bahagyang natawa si Swallow bago bumantong hininga. Pero ano pang magagawa ko? Wala na akong ibang pwedeng gawin kundi maghintay. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Sandaling natahimik si Patrick bago tumango. Naiintindihan ko. Alam niyang kapag ganito ang estado ng boss niya, mas mabuti nang hayaan itong mapag-isa. Kahit mahirap, kahit nakakabahala, wala silang magagawa kundi maghintay. Pagkalipas ng ilang oras, isang pamilyar na tinig ang narinig ni Patrick. Boss, siya na yon. Saglit na kumunat ang noo ni Swallow. Sino? Napailing si Patrick. Ano sa tingin mo, yung pinakamatagal mo nang hinihintay? Sa sandaling iyon, isang figure ang lumapit sa kanila. Si Rene. Ngunit sa halip na kung ano-ano ang sabihin, isang simpleng tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Lord Swallow, nakakain ka na ba? Kung hindi pa, gusto mo bang ipaghanda kita? Tahimik lang siyang tinitigan ni Swallow. Samantala, si Patrick ay dahan daw ang lumingon sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang kanang mata ni Rene. Napatingin siya kay Swallow. Boss, ginawa mo ba yon? Ngunit bago pa siya makapagtanong ng buo, napansin niyang isa rin sa mga mata ni Swallow ay wala na. Napatigil siya, nagtaka at napaisip. Boss, baliw ka na ba? O sapat pa rin ang katinuan mo para gawin yun ng may malay? Sa huling laban ni Swallow sa Harston, napatingin si Swallow kay Rene na halos hindi na makakita. Kung maayos lang ang paningin mo, kung makikita mo lang ito ng mas malinaw, matutukoy mo kaya ang kaibahan. Muling bumalik sa kanyang isipan ang sinabi niya noon. Kung nandyan pa rin ang pusong yun, wala akong pakialam kung kailan. Basta pagmasdan mo ito ng maayos, at ibigay mo sa akin ang orihinal na love stone. Balik sa kasalukuyan, nakangiting tumingin si Rene kay Swallow. Ngayon, palagi na akong makakasama ni Lord Swallow. Kinabukasan, nagising si Mel's. Nakakunot ang noo niya habang hinahaplos ang kanyang mga mata. Nasaan ako? Anong nangyari? Ngunit nang iminulat niya ng tuluyan ang kanyang paningin, isang lalaki ang nakita niya sa kanyang harapan. Si Patrick, may hawak itong matalim na kutsilyo. Nagpapatalim. Nanginginig si Mel's. Patay na ba ako? Ikaw ba ang Grim Reaper? Nasa impyerno na ba ako? Napatingin sa kanya si Patrick, bahagyang napangiwi. Excuse me, hindi ito impyerno. Nasa core of the ancient ka. At hindi ako Grim Reaper. Saglit na natulala si Mel's. Ano, kung ganun, hindi ka Grim Reaper. Pero,
Nagtaas ng kilay si Patrick. Mabilis kang makakuha ng impormasyon. Tumayo ito at lumapit sa isang taong natutulog sa malapit. Si Swallow, habang tinatapik niya ito, sinabi niya, "Boss, bumangon ka na." Bahagyang damilat si Swallow, "Nananaginip pa ako. Ano na naman yan?" Tumingin siya sa paligid. Napansin niya si Mel's, gising na. At agad na naunawaan kung bakit siya ginaisang ni Patrick. Samantala, nang makita ni Mel si Swallow, agad siyang nagpanik. Teka lang, ikaw ang." Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Swallow. Nanginginig, pagbati sa may-ari ng Core of the Ancient. Ang sagisag ng lahat ng bagay. Ang tagapangalaga ng Diyos na nagpaparusa sa mga takot. Ang sinaunang halimaw na nakatindig sa ibabaw ng lahat ng nilalang. Lord Swallow, sandaling tumingin si Mel sa kanya. "Hari, hindi, pala, paumanhin, nagkamali ako. Hayaan mo akong ipakilala ang sarili ko." Tahimik lang siyang pinanood ni Swallow bago magsalita. "Ikaw ay, ang ika-17 na inapo ni Demon Asmodel." "Meldrea," nagulat si Mels. "Ano, paano mo nalaman ang pangalan ko? Si Swal ba ang nagsabi sa'yo?" Bahagya siyang nag-isip. "Sandali, nakita mo ba si Swal?" Natatandaan kong pinarusahan niya ang mga tao sa Lea. At nakuha niya ang Beheading Fong. Ngunit, ako si Swal. Diretsyong sagot ni Swallow. Nanlaki ang mga mata ni Mels. Muling pinagpawisan ng malamig. Anong kahihiyan ang ipinakita ko sa harap ni Lord Swallow? Sa gilid, napatingin si Patrick kay Swallow. "Boss, yung sinabi ni Demon King Mels, yung tungkol sa pagpaparusa sa mga tao sa Lea, may hindi ka ba sinasabi sa akin?" Hindi nakasagot si Swallow. Alam niyang malapit nang maging isang matinding interogasyon ito. Samantala, sa hangganan ng kagubatan ng Great Nia at teritoryo ng Harstin, isang lalaki ang naglakad papasok sa kakahuyan. Napangisi ito. Ang sabi nila, huwag daw pumasok dito. Pero wala namang nangyayari. Habang naglalakad, napansin niya ang kapal ng mga halamang gamot at kabute sa paligid. Ngunit, bigla siyang napatigil. Sa harapan niya, isang taong sugatan at nakahandusay. Nilapitan niya ito upang tumulong. Ngunit bago pa niya ito maabot, biglang kumilos ang sugatang katawan. At walang babala, bigla siyang kinain ng buhay. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.